We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live human sa piniliay kagahapon barangay and SK elections karong adlaw masayra nato ang mga mananaog sa nagkadayang barangay dinhi sa Central Visayas. Ug ato usab kumustahon karon ang ako ang partner nga si Partner Nico nga nahimutang karon dito sa Negros Oriental. Good morning, Partner Nick. May buntag, Quartermay. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso nga nagtan-aw karon dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas. Maadjong adlaw ug maopahan agahay inyo tanan dida labi na sa Eastern Visayas. Nanukad gyapon ta karon, Quartermay, dinhi sa Dumaguete City ani ta karon sa Provincial Election Monitoring and Action Center dinhi sa Negros Oriental Provincial Police Office. May magpagisayod ta sa dugang pang mga impormasyon human sa nahitabo nga piniliay kagahapong adlaw ang atong ihatod ang mga kasayuran na karong taud-taud. Ingon man atong sa pakisayran pagpangandam sa kapulisan kay kalag-kalag naman gyud kana makapuso atong tutukan karong taud-taud. Ug sa way paglangay sugdan na nato ang morning newscast ug ania na ang mga nag-unang balita. Sa kinatibukan na himong hapsay ug malinawon ang barangay ug SK elections nga gipahigayon dinhi sa Central Visayas base sa assessment sa COMELEC, PNP ug AFP. Hinuon adunay mga nadakpan nga nakalapas sa lagda sa eleksyon. Sayra nato ang detalye. Gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare, ang spokesperson sa Police Regional Office 7, nga wa sila'y nadawat nga mga bayolenteng panghitabo sukad nagsugod ang eleksyon. Hinon adunay mga nadakpan nga mga malapason sa lagda sa COMELEC sama sa 29 ka mga nag-inom sa nagkadaiyang dapit sa Riyon 7, ilabi na sa Sugbo. Aduna usay siyam nga nalambigit sa vote buying. Hinoon imbestigahon pa kini. Gisusi pausab nila ang gikatahong harassment sa Dumanhog ug Argao. Sa Negros Oriental High School, usa sa labing dakong voting center, gipon sisukan ang help desk sa PPCRV volunteers nga mugiya sa precinct ug cluster number sa botante sa ubang mga eskwelahan sa Dumaguete City. Nahimong hapsay rasab ang eleksyon. Sa pagtapos sa botasyon, paghulagway sa kapulisan, nagmalinawon sa kinatibukan ang pagpahigayon sa piniliay sa lalawigan. Sa probinsya sa Bohol, kapin 981,000 ang mibotar alang sa barangay and SK elections. Kasagarang nasugatan nga problema ang pagpangita sa pangan sa precinct numbers. Matod sa PNP Help Desk, way dakong problema nga nasugatan sa pag-abli sa butuhan. Sa barangay Kanatuyom sa lungsod sa Siquijor, sayo pa lang sa buntag nagpangita na ang pipila ka botante sa ilang pangan sa registered voters. Dili man hinuon dasok sa mga tao apan pasensyosong naghuwat ang mga mubutar nga naglinya. Gisusi sa mga teacher ang mga balota aron usab basiguro nga way kakuwangan sa adlaw sa piniliay. Samtang sa Northern Samar, tunhay ra ang pagpahigayon sa piniliay sa nagkadayang eskwelahan. Usa na dinhi ang piniliay sa barangay New Rizal, Catarman. Moabot sa 453,620 unregistered voters sa Northern Samar base sa dato sa COMELEC. Susama usab ang sitwasyon sa Silingang Central Elementary School sa Eastern Samar diin ang mga botante sayong miadto sa eskwelahan. Hapsay ra usab ang pagbotar sa Giwan East Central School. Matod sa COMELEC nga 63 ka mga barangay sa Samar, duha ka munisipalidad ug usa ka syudad ang anaa sa COMELEC immediate areas of concern. Bani Rod Prado, Chela Valiena, GMA Regional TV Live. Sa wapang eleksyon, mga kapuso, digid bahulagway ang determinasyon ug sakripisyo sa mga magtutudlo aron mahatod lang ug makaserbisyo pinaagi sa paglakaw ug layo-layo gyud nga distansya maabot 10 kilometros 4 ka oras. Maabot lang ang pinakalayo nga eskwelahan sama pananglit sa Bayawan City. Atong sayran ang ilang istorya pinaagi ni ining report. Sabado sa buntag sa Bayawan City Hall, giklaim na ni mga teachers ang mga election paraphernalia. Lakip ini ang Gintanaan Elementary School sa Barangay Tayawan nga dunay usa ka clustered precinct.
ug sa eskwelahan sa Sitio Bukaw sa pinakalayong barangay. Kasi masyadong risky kung pressed by time na sila na pupunta doon sa voting center nila. We have to take into consideration the human factor. Masyado silang kumbaga na-used up yung energy nila just to reach the voting center. Paano pa yung actual duty nila on election day? Walang tulugan yon. Gwardyado ang pagpahatod sa mga ballot boxes, official ballots ug paraphernalia. Gikan sa city proper, mga kapin sa usa ka oras ang gibiyahe padung sa barangay Manduaw. Pinakatumoy o boundary na kini sa Bayawan ang tupad nga barangay, sakop na sa laing probinsya ang Negros Occidental. Sa silingang barangay sa San Jose ra kutob ang mga sakyanan ug didto gisugdan ang taas-taas nga lakaw. Ug daghan gyud ang maagian paingon didto maong kikinahanglan nga mangandam. Bisod di kaayo ilakawon kay ang dalan ba ng danlog kaayo. Better nga ganito. Preparation siguro kailangan busog ka lang, no? Kailangan busog ka, kailangan may tubig, at saka dito sa Bago may extra tubig pa rin. Dahil yung tubig dito sa daan hindi safe siya para inumin, Ilang stop kayo sir bago makarating doon? Kung ako lang, hindi na ako naghihinto. Tuloy-tuloy na yung lakad ko. Mga tulungan to sa 4 ka oras pa ang lakawon sa mga magtutudlo maabot ang ilang eskwelahan gikan dinhi sa atong nahimutangan. Dakong sakripisyo kun mahulagway apan wa nila kini panumbalinga. Makaserbisyo lang sa ilang barangay, silang dakbayan ug sa nasod. Alang kang Sir Wilson, naanda na niya kining tulumanon kada semana musaka kanaog sa lugar kay kun ma-weekend muuli man sab siya sa ilaha sa patag. Mga ilang kilometers pa yung estimate mo? Siguro mga 9 or 10 kilometers pa. Aakyat pa ng bundok, tapos may sapa pa, mga ganun. Dadaan din sa palayan at mga katubuhan, ganun. So better na lang sir yung weather natin ngayon. Kuan, medyo init kaysa sa kung ulan eh. Hindi, mas okay yung ganito. Hindi masyadong mainit at hindi rin ulan. Kaya kung masyadong mainit naman, nakakahinga. Kaya palaging nagsa-stop over para magpahinga. Kasagaran sa mga teachers nga miserve sa eleksyon sa isla, taga mainland nagtudlo. Gibaylo sila sa mga magtutudlo sa Apo Island kay may mga paryente nga midagan sa eleksyon. Adi before sa exam sa kampo eleksyon nandoon. Lisod man ang agianan, apan alang nilang ma'am ug sir, parte ra kini sa trabaho. Gikan sa ilang pagtudlo ug pag-edukar sa makabataan sa ilang lugar ug nihigayuna sa eleksyon, importante ang tahas para sa komunidad ug sa nasod sa kinatibukan. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Usa ka 50 anyos nga lalaki nga taga Sitio Bantigi, Barangay Tingo, Lapu-Lapu City ang nadangat sa Tambalanan human mahiagom og samad sa luyong bahin sa iyang ulo. Ang biktima gikatahong miinom og tubig niadtong higayuna human mikaon apan kalit lang niyang nadungog ang kusog nga paka nga migo sa luyong bahin sa iyang ulo hinungdan sa iyang pagkalamba. Di pa matataw sa Lapu-Lapu City Police kung biktima ba kini siya sa pagpamusil. Apan gitataw hinuon sa Lapu-Lapu City Police nga dili election related ang hitabo kay di man kandidato ang biktima og di usab kini supporter sa mga kandidato. Dili siya confirma mo either impossible ba siya or naray something butang nga naigo siyang uo prior siya nga nalamba. Sitwasyon sa dakbayan sa Naga, mga kapuso na bantayan nga mas mihulpa pa ang yuta sa gitrabaho nga karsada. Atong sayran, pinaagi nini mong report. Sa pagsud sa Metro Cebu Expressway, may gibutang na nga tarpaulin nga nagpahibaw sa mga motorista nga sirado na mong daan. Sugod gipatuman ang road closure ni adtong Martes, Oktubre 24, nga nagsugod sa may Sitio Riverside 3 nga nagsubay sa mga barangay sa Inayagan, Kantawan, ug Purok Bambo sa Sitio Upper Bayong sa Barangay Inayagan. Ilang gipaybaw nga subay kini sa pagkahulpa sa daan nga naghatag og kakuyaw sa mga motorista.
Apan gitugot hinuon nga makaagi ang mga motorsiklo ug ang mga light vehicle. Kabahin sa gitak-upan nga daan, nabantayan ang pag-alsa sa pipila ka bahin niini. Samtang ubang bahin sa daan nahulpa usab. Usa sa rason nga gisadad-an kini kay susama lang niini o katong motor nga naglisod ta kini sa pag-angat. Ang supposed to be sa unang nga pantay lang gyud siya, patag lang ni siya nga daan, karon makita nimo nga dako-dako na gyud niya ang pagpangliki, luka sa yuta. Gani kung ato ang sukdon, murag mo usa ka dupa na ni. Adunay kining pikas nga bahin dire, murag katunga, pero apan padung na gyud ditong dapita ay sa una ni siya patag kay ni siya diri dapita, pero karon makita nato nga dako na gyud kay ang kausaban. Us-us na kayang kining pikas nga bahin o ang kining pikas nga bahin sa daan wa na gyud na siya paagi kay makita siguro nato ang kanang ilahang murag riprap diha ay perting bulagan. Makita usab ang pagpangliki sa gitrabahong benching. Ang ubang motorista na balaka man apan layo man kaayo ang alternatibo nilang ruta. Ang mga tao, luoy masad kay mga tao, mamasa man na sila. Padung mutuyok unya ang kanang taga di pabor mi ma'am kay nami kagiyan iskina tungkop kay balisong man amua. Ang luoy jud kayo ma'am ang kanang yung kantawan tayad-tayad asam sila padung ang naba kay istikto man kay ang nabam kay tungod anang nanas sila kanang nagsugod nilang company mamba nga sila diri ug motuyok sila mamagis lag pangdan ang ilang kaangalan ang pretty kada adlaw. Napahikli na hinuon sa barangay ang 52 ka mga pamilya nga apektado sa pagkahulpa sa yuta. Posibleng mapektuhan usab ang kasikbit nga sityo kung hingpit na gyung takupan ang Metro Cebu Expressway nga wa sila'y laing kaagian. Kami ang Sindro Naga o ako isip barangay captain dana may portion nga gitan-aw nga amo mohangyo mi sa tagiya sa yuta nga temporary lang ana sa agi ni ang Purok 2 Riverside. Dana may gisite ang amo lang sad pagpananghid na namo sa mga tagiya og musugot lang. Gisulayan sa pagkuha silang habig ang usa sa mga supervisor sa kontraktor apan nagdumili kini sa pag-atubang sa mga sakop sa media. Mihangyo na si Engineer Arthur Villamor, City of Naga Administrator og Head sa Senro og Coordination Meeting. Uban sa LGU, Mines and Geosciences Bureau og DPWH aron matuki ang paglihok sa yuta og sa road closure. Samtang si Governor Gwen Garcia ang nimando na sa Director sa Cebu Police Provincial Office nga papostingan og mga pulis ang maong dapit ug wa nagipaagiun pa sa maong dan. Actually, nagpatawag po coordination meeting nila with GD o nagpatawag po coordination meeting kay para mahimuan maog kanang guidelines sa sakto nga mura mag-procedure anang ilang road closure ug tapos apo na ang kanang ilang sila may nagpasira na din sila yung magpabantay kung sa una kung ang ilang pag-close na epektibo ba. I have asked the provincial director to alert all the PNP in the area of Naga to put up a barrier so that we will first close off this road until there will be enough measures put in place to safeguard the lives of motorists. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabuk. GMA Regional TV Live. Mga kapuso, magdaog daotang panahon karong adlaw sa pipila ka mga lugar sa nasod ang low pressure area ug ang shear line. Nasigpatan sa pag-asa ang LPA sa gilayon nga 470 kilometers sa silangang bahin sa Vera Catanduanes. Sa karon ubos ang tsansa nga mamahimo kining usa ka bagyo. Gialerto na sa binuon ang Bicol Region, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz ug Northern Samar nga maapektuhan sa shear line. Giulagway ang shear line nga mao ang panag-abot sa amihan ug sa easterlies. Karong buntaga posibleng uwanon ang pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas ug kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini hangtod unyang hapon. Makasinati usab og heavy to intense rains ang pipila ka mga lugar mao nga kinahanglang magmatngon sa mga hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Mga kapuso, ani ay salamin sa pagtinabangay sa grupo sa mga parulado umanahimong gawasnon gikan sa nagbabag nga mga rehas. Atong tan-awon ang report ni Chelo Valiena. Kini ang simbolo sa kaayo nga gipakita sa grupo sa mga parulado sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Isip kabahin sa tinuig nga pagtimaan sa National Correctional Consciousness Week. Matag Oktubre, ang Lapu-Lapu City Parole and Probation Office nagpahigayon og proyektong Help Build a Home.
Ang nakabenepisyo niini maura usab ang ilang kauban nga si Eduardo Nelias sa sitio Bagong Bayan 1 sa Barangay Maribago nga giulagway nila nga tabangunon kaayo. 15 ka probationaires ug mga parulado ang nagtinabangay nga mapabarug ang panimay. Busa dili mahulagway ang gibating kalipay ni Eduardo uban sa ilang mga anak. Salamat sa Lapu-Lapu Provision Office. Ang bayanihong gibuhat sa mga kanhi pineriso usa sa ilang pagpadayag sa katilingban nga nagbag-o na sila. Uban ni Rod Prado, Chelo Valiena, GMA Regional TV Live. Human sa malampuson o malinawon nga eleksyon nga gipahigayon kagahapon dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental nga gipaubos sa COMELEC control. Pakisayra nato unsay plano sa kapulisan labi na nga magkalag-kalag naman sab makapuso ni mahigayunan nahimutang kita karon sa Negros Oriental Provincial Police Office ato makauban karon ang ilang spokesperson si Police Lieutenant Stephen Polinar. Maayong buntag sir ug welcome sa programa. May buntag po sa tanan natong mga tiglantaw no sa atong GMA News Regional TV. Salamat sir. First question sir, human sa elections kagahapon, unsa may mahitabo sa deployment sa atong mga pulis, sa atong mga kasundaluhan nga naa diri karon sa probinsya, labi na nga ugma kalag-kalag naman sa pod. Todos Los Santos ug adlaw sa mga minatay. Actually sir, no kaning mga atong na deploy na sa PNP side ni sir is they will be staying sir up until November 3. So kaning mga augmented personnel they will be used sa ato ang laing-laing nga mga local police stations para sa ato ang sa ulog no sa ato ang Undas 2023 no, so they will be utilized sa ato ang mga police stations sa So briefly lang sir kani sa atong monitoring center sir, unsa na may situation karon sa mga kalungsuran sa mga eskwelahan na kumpleto na ba sir base sa monitoring sa PNP? Yes sir, no, kompleto naman na tanan sir. Nagahulat na lang ta nga i-transport ang mga election paraphernalia sa lain-lain nga mga treasurer's office no. Karon is gahulat na ta sa Apo Island nga polling precinct kay kusog-kusog kayo ang dako kay mga balod dito no, so dili jud kayo kalabang pa ang ilang ginasakyan, so gina-expect na ito nga within this day na ma-transfer na ito. Sir Polinar, after these elections, murag kuan na pod mangandam na sa taon sa plano sa PNP, labi na doon ay special elections on December para sa 3rd District. Actually sir, no, gahulat na po may instruction carried from the COMELEC since ni issue man sila og statement nga they will be pushing through with the election on December 9. So kami sa PNP no, and also for the AFP and other law enforcement agency, gahulat na may instruction no, kay we are very ready for this election no. Security plan will be on full swing after this election no, mag-meeting na pod mi para preparation para ana nga paghigayon. Of course, para hapsay ug magbalinawon gihapon. Sir, ugma naman gyud November 1 Todos Los Santos o kalag-kalag November 2 adlaw sa mga minatay. Sir, kumusta naman andam na ato mga pulis unsa may assignment deployment nato sa mga sementeryo? Actually sir, no, nag-coordinate mi sa mga local police station and among silang gipangayuan og security plan, deployment plan nila para ugma sa ato ang Undas 2023 no. We also ask them to closely coordinate sa ato ang mga traffic management office since mostly manggod no, kinahanglan ta mag road reblocking o rerouting ana nga mga adlaw. Yes. So ato ang mga personnel na napun sila assignment kung asa sila nga minteryo mo standby. And ugma mo monitor na pud ta sa situation sa tibok Negros Oriental. Salamat sir sa inyong paghatag o higayon sa atong programa. Makapuso Lieutenant Stephen Polinar sa Negros Oriental Provincial Police Office. Balik taon na sa studio, Partner Mai. Subay sa pagtimaan sa adlaw sa mga Santos ug sa adlaw sa mga minatay atong sayra ng dugang kalambuan diha sa Carreta Cemetery pinagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? May kay nahuman naman ang barangay og sangguniang kabataan election sinundan nga gipangandaman karon sa kapulisan og sa local government unit ang gilantawan nga pagdagsa sa mga tawo nga manuaw dinhi sa mga sementeryo ug usa na niini ang Carreta Public Cemetery nga usa sa mga pinakadako nga samang dinhi sa Dakbayan sa Subo. Ug gani karon dinhi sa gawas nga bahin dinhi sa Carreta Cemetery ubay-ubay na gyud makita ang mga pasud og pagawas dinhi sa duha ka mga public cemetery dinhi sa Carreta run by
duha usab ka mga simbahan sa Cathedral o sa Santo Rosario. Og samtang dinhi usab sa gawas nga bahin, makita usab nato nga mas nakadaghan na usab ang kining mga mamaligyaay og mga kandila og bulak sa gawas nga bahin. Ang uban sa mga tindahan ni butyag na nga doon na nagipagmahal sa presyo sa bulak gikan sa 30 pesos hangtod na sa usa ka gatos ka pesos ang pungpong sa mga bulak nga alang aron ialay ngadto sa mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na. Makita na usab nato ang daghang mga presensya sa kapulisan nga nada lakip ng ilahang mga sakinan sa gawas nga bahin sa sementeryo kay daan ang gipaybalo sa PRO 7 nga mahuman lang gyud ang eleksyon, barangay SK election, tutukan nila mao ang mga sementeryo ug ang simbahan alang sa kalagkalag 2023. O lakip sa gilantawan na usab or gipangandaman na usab ang kining paghuo sa dagan sa trapiko, hinungdan nga daghan na usab mga traffic enforcer nga ani usab gipakatap na usab sa gawas nga bahin. Gibawalan na ang pagpark sa dinhi sa Daplin Sadan sa dinhi sa gawas sa Carreta Cemetery, samtang gipaybaw na usab sa tagdumala sa duha ka mga pampublikong samang sa dinhi sa Carreta nga bawal usab mo park ngadto sa ilahang sulod nga bahin sa sementeryo. Hinungdan nga atong pahimangno na ngadto sa mga muduaw pa diri ilawi na ugma sa November 1 o sa November 2 nga mas may hindi nila mo magdala og sakinan or kung magdala man gani mo sakinan mas maayo mangita mo ka parkingan lalayo sa dapit or mas maayong mag-exercise na lang ta mag-backlight ta padung dinhi sa sementeryo aron di ra pod ta malangay og paybalo nga gibawalan ang pagdala sa mga mahait nga nabigan hinagiban lakip na usab ang mga ilim nung makahubog. Og mo kanay latest dinhi sa gawas nga bahin dinhi sa Carreta Cemetery. Back to you, Mai. Daghang salamat, Femari Dumabo. Intasekto mga kapuso, gipalaila na ang bagong henerasyon sa sangre. Si Faith Da Silva isip Flamara ang natudlong mahupot sa brilyante ng apoy. Angel Garjan isip Dia sa brilyante ng hangin. Ug ang labing unang sangre nga mahupot sa brilyante ng tubig nga si Adamos nga si Kelvin Miranda. Silang dulo nakabati og daw pressure sagol kakulba sa ilang mga role. Nagsugod na ang ilang pagpangandam isip mga sangre sa The Encantadia Chronicles. Usa-usab silang pangandaman ang pagkataon sa mga saltang insyan sa Encantadia. Avisala mga kapuso! Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso og nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. Sa mga buot ng ngita ug pang Halloween nga scary look atong ibida ang ginama sa usa ka prosthetic makeup artist. And we have with us this morning sa studio si Miss Adamson Shea. Good morning, Miss Adamson Shea, and welcome sa GMA Regional TV Live. Kindly greet all our kapuso this morning. Good morning, everyone. My name is Adamson Shea, and thank you for having me here. Yeah. Okay. First of all, we're just curious, what's the difference between SFX makeup and prosthetics makeup? SFX makeup, it's making simple details like you're making scars or bullet holes or anything. Those are simple, basic. Prosthetics is example like you want to make body parts. You want to make anything out of realistic props. An example like right here. I just have a demonstration here. May I show? Sure. So this is prosthetics. This is based of silicone. We actually make it into realistic, like the movie production, what they use for making cinema for horror movies. Okay. And this one right here, this is from Resident Evil. Oh. Yes. Okay. And made of? This is made of tin foil. Okay. And liquid latex and flour. I just know how to make the details. And this one is clay, dry air clay. But do you think should I demonstrate? I put it on. Okay. So it's going to look like that. Okay. Yes. But we're just curious, at what age or when did you start doing this? And who influenced you into doing this? Actually, I started cosplaying back in 2013.
And soon I do commissions for cosplay, anime, and any feature like icons, DC, Marvels. How long does it usually take you to make one prosthetic look like that? Depends on how many hours. What kind of character do you want to portray? Like The Walking Dead, or maybe from Freddy Krueger, or Jason Voorhees from Friday the 13th. I'm just curious, when you make this, do you also get scared? Yes, a lot. Okay. Even though it's my creation, but I still get scared. Okay. But where do you usually get the concepts, the inspiration in making those things? I actually get those concept and creations. I like realistic. And so we want to know if there are any projects that you've made recently? Yes. Last year I was in the film production from back in Manila. And it was really good. It was my first time to portray some other new realistic, like open chest parts or googly eyes, and any prosthetics like boils. Okay. So for those interested, how much does it cost? Well, that depends. Okay. So where can they contact you? Or actually, they can contact me from Cheyenne Adamson. That's my official FB page. And Adamson Shay, that's my Facebook. In case if anyone wants some prosthetics or collaboration, I'm always active. And so, to close this, any message to our viewers? And I just want to say thank you so much. Salamat kayo. How you say this one? Salamat. Salamat. Daghang salamat. Dagat salamat. Still practicing. Okay. Daghang salamat, Ms. Adamson Shay, for sharing your time with us. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Di lang sila laging handa, apan na ilausab sila sa ilang maayong batasan. Sila ang napiling 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines karong tuiga. Gikan sa gatusan ka mga kandidato na po kabuok ang napiling gikan sa nagkalain-laing scouting regions. Gipasidunggan nga Outstanding Senior Scouts base sa ilang community service, pakigtambayayong sa school-related activities, character development ug uban pa. Makadawat ang napo ka mga mananaog og 2-year college scholarship, cash prize ug uban pang premyo. Mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Ramon Magsaysay, former Philippine President. We have a glorious past. Now we must build a future worthy of that past. Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init ng mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Buot na mong pasalamatan ato mga kapuso sa lain-laing bahin din sa Central sa Eastern Visayas, lakip na mga kapuso nato abroad. Tungkol kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibukan nga puwersa alang sa mas dakong misyon sa mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Gikan sa Dumaguete City, ako si Nico Sereno. Og 55 kaadlaw na lang, Pasko na. Happy Tuesday mga kapuso!